May nag-viral na video ng lalaking namamalimos, humihingi ng tulong para may maipanggamot sa kanyang anak. Sa nagmamadali nating mundo, hihinto ka ba para makinig sa pagsusumamo ng isang estranghero? Ilan taon na ba yung anak mo? 6 years old na po. Sir, nag-aaral na po yung anak ko. Ang lalaking ito, desperadong namalimos sa kalsada upang may maipambili raw ng gamot at nebulizer para sa may sakit niyang anak. Ito po, request lang po na sinadjust po ng doktor kung may pera daw po kami. Nebulizer po para maginawaan po yung pagingan ng anak ko po. Ang una mong iisipin, parang hold-upper. Napansin ko siya, biglang napaupo siya, tapos iyak ng iyak. So ngayon, kailangan mo na magkano? 2.7 po. Yung para po dun pa po sa Salbutamol tsaka sa Ambroxol po. So yung 500 na binigay ko sa iyo, sige, Dagdagan ko na ha, para mailipat mo na yung anak mo. bigyan kita 2,000 ha. Diyos po. Para lang at least mapagamot mo na yung anak mo ha. Thank you po. Sir, tatanawin kong utang na loob to. Pero ang iba, hindi raw basta-basta madadala sa kanyang drama. Kaya nag-ano lang po talaga ako. Kasi first time ko pong gagawin to, sir. Ang dami na nag-comments, ay scammer. Sa panahon ngayon, paano mo nga ba malalaman kung sino ang karapat-dapat tulungan? Kaya hindi ako nagdalawang isip na puntahan to check kung talagang yung perang binigay ko sa kanya ay binili niya ng gamot. Ang unang issue na ipinukol sa lalaking na malimos, sugarol daw ito, laging laman ng bilyaran. At sa bilyarang ito nga sa Barangay de la Paz Norte sa San Fernando, Pampanga, namin siya natagpuan. Si Jepoy. Pero paglilinaw ni Jepoy, hindi siya rito nagsusugal sa bilyaran. Nagkataon lang na dito siya nagtatrabaho bilang spotter o taga-ayos ng bola. Wala namang bisyo talagang sugal yan eh. Laro-laro lang. O, hindi ko naman siya nakikita ng sugal eh. Hindi naman po talaga totoo yung mga sinasabi ng mga taong isa. Yung sumusugal daw po ako sa bilyaran, nakikipagpustaan. Kada game po may minsan 5 piso, 10 piso. Malaking tulong din po, pambiling bigas tsaka ulam. Sumugal naman din po ako, pero dati pa po yun. Sa bahay ng kanyang lolo at lola, nakikitira sina Jepoy kasama ang 3 pa nilang mga anak. Simula bata ako, sir, wala akong tinawag na tatay eh. Hindi ko naranasan yun. Hanggang ngayon, sir, nangangailangan ako ng tulong. Wala akong masaan tatay, sir. Lola ko talaga po yung nagsuporta sa akin simula nung bata ako. Gigil po ako ng tubig, pang hugas ng plato. Nasa 6,000 na po yung bill namin sa tubig, kaya hindi po kami nakapagbayad po. Dagdag pasakit pa na naputulan sila ng tubig at kuryente na nagpalala raw sa sitwasyon ng kanyang panganay na si Rukia na may pneumonia. Pag pinanganak kang mahirap, sir, pag nagkasakit ka, wala po talagang mapagkukuhanan ng pera, sir. Hindi po kamukha ng mayayaman. Kahit magkasakit po yan, kukuha pa po yan ng private doctor. Ang pangarap ni Jepoy para mas maging maginhawa ang paghinga ng kanyang anak, simple lang, isang nebulizer. Yun nga lang, wala silang sapat na pera para makabili nito na naglalaro ang presyo mula 1 hanggang 3,000 piso. Sana magkatrabaho po akong permanente. Kahit sana mag-tricycle driver lang po ako kasi marunong naman po akong mamasada. Hanggang kamakailan lang, si Rukia muling inatake. Nagdenervous po ako. Kahit sino po tatawagin ko para lang po agad ko siya madala sa ospital. Yung mga kamay niya nangingitim po eh. Yung paghinga niya po, pasaldak na po yung... Nahirapan akong huminga, tapos di ako nakakain. Kaya nagsanla sila ng cellphone. 2.5 lang po yun. Kaso lang nagkulang po sa ospital kasi dugo, swab test, tsaka x-ray. Yung gamot pinapabili nila medyo maal po. Wala po kami pambili. Kasi first time ko pong gagawin to, sir, para lang po talaga. Sa puntong yon, lunok-laway nang namalimos si Jepoy. Ito po, request lang po na sinadjust po ng doktor kung may pera daw po kami. Nebulizer po. Sa RMJ, pangapat po sa iningan ko ng tulong na siya lang po yung pumansin sa akin. Bigyan kita 2,000 ha. Diyos po. Thank you po. Sir, tatanawin kong utang na loob to. Ang
Pangalawang issue na ibinato kay Jepoy, bawal ang ginagawa niyang pamamalimos. Ang syudad po ng San Fernando ay meron na po siyang ordinance. Bawal po ang maglimos at bawal ang magpalimos. Dahil meron na po kaming incidents na nasagasahan. Mas pangit naman po siguro, sir, kung ganun po yung sitwasyon ng anak ko, tapos magnanakaw po ako. Mga kabarangay, sinasabi sa amin, lagi siyang gano'n. Hindi pa nagkasakit yung anak niya. Sa kabilang barangay, nagrereklamo. Dahil nga yung mga tanim nila, kinukuha. Tapos binibenta sa barangay. Wala pong mayari dito, sir, katulad po ng mga mangga na to. Pag namumunga po yan, kahit sino pwedeng kumuha. At syempre hindi rin po ako matatahimik ngayon hanggat hindi ko po nalalaman kung totoo po talaga na may sakit yung anak niya. Samantala, para makasigurong nagamit nga ang pera sa pambili ng gamot, si MJ, personal na pinuntahan ang bahay ni na Jepoy. Pagdating ko doon, bumungad sa akin yung sitwasyon niya na lalo pa akong naawa sa kanya. Sir, ito po yung anak ko po. Ito yung, nasa yung mga binili mo? Ito po. Ito po sir, lahat po to. Dahil sa mga gamot na nabili ni Jepoy, si Rukia, umayos na ang pakiramdam. Magaling na daw po ako konti. May mabuting puso po na tumulong, ay tutulong po bukas. Papadala daw po yung makina ng nebulizer. Gayunman, hindi niya ito magamit dahil Wala kayong kuryente? Wala po. Kailan pa kayo walang kuryente? Pandemic pa po. kaya sa araw na ito, si MJ nagmagandang loob na ring bayaran ng bill sa tubig at kuryente ni na Jepoy. No. Sir, salamat po. Hindi na nga po kami mga ngapa sa dilim, sir. Ganun po. Tsaka makakapag-electric pan na po yung mga anak ko. Bibigyan talaga sila ng livelihood program. But then again, they have to go through the process. At para rin may regular na pagkakitaan na si Jepoy, binilhan siya ni MJ ng tricycle mula sa mga donasyon daw ng mga nakapanood ng kanyang video. Masaya po. Babago po buhay namin, sir. May darating na pong sa amin pang araw-araw po. Nagbigay na rin po ng financial assistance ang aming programa. Ipinakonsulta rin si Rukia sa isang espesyalista. Sa ngayon, okay na si Faith, no? Wala nang hingal, wala na yung pneumonia niya. Although may paubo-ubo pa, magre-resolve na rin na yun. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi kung hindi sa kanila, baka po lumala na po yung sakit ng anak ko. Here kasi in the city of San Fernando, we have a lot of services. Mapa-health man yan. So kung simpleng gamot lang yan na nebulizer and nebules, mabibigay namin yan. Kung mangyari po ulit yung ganong sitwasyon, sir, alam ko na pwede po palang lumapit sa CSWD. Mahal ko po yung mga anak ko po. Handa ko pong gawin lahat para lang sa kanila. Kapag sobrang bigat na ng problema, tumitingala tayo. Hinahanap siya, ang ating Panginoong Diyos. Kasi first time ko pong gagawin to, sir, para lang po talaga. Hindi man natin siya nakikita, nagpapadala naman pala siya ng anghel dito sa lupa. Thank you po. Sir, tatanawin kong utang na loob to. Binigay tayo ng instrumento ni Lord para at least makatulungan ka.